7-Eleven. Hello guys, this is Bla Animation at bago kayo manood mag-subscribe muna at pindutin ang bell ko dyan. At so yun, punta na tayo sa story. Alam nyo ba yung feeling na sobrang busy mo buong araw na hindi mo namamalayan yung oras? Nakalimutan mo na rin kumain ng dinner. Kasi ganito yung nangyari sa akin. Maghapon akong nag-a-animate nun, tutok talaga ako sa computer. Tutok ako dun sa timeline ng ine-edit ko, sa pagre-render ng mga scenes ng animation, pagre-revise at pag-e-edit ng sounds. Naranasan ko noon na okay lang naman ako nung gabi na yon. Pero nung tumingin ako sa oras, 12 midnight na pala. Tapos nung naging aware ako dun sa oras, tsaka ako lang biglang naramdaman yung gutom. Samantalang kanina nung busy ako gumawa, di naman ako nakakaramdam ng gutom. So ano yun? Like pag bigla lang natin nalaman na nalipasan na pala tayo ng gutom, biglang dun na-atake yung gutom natin. So ayun nga guys, at nagutom ako ng 12 midnight. At alam naman natin na kapag nagugutom tayo sa alanganing oras, talagang iisa yung tatakbuhan natin sa lugar natin. At eto yung 7-Eleven, 24 hours na laging open para sa'yo, laging nandyan para sa'yo. Hindi gaya ng ex mo na lagi nang ang wala, iiwan ka pa. Pero ayun guys, balik tayo at nagugutom na talaga ako ng mga time na yon. Kaya inaya ko yung kapatid ko. Psst, psst. Uy, tara! Punta tayo sa 7-Eleven, nagugutom ako libre na lang kita. Sige ba ate, basta libre mo hindi yan scam Oo, hindi to scam. Kailan ba kita in-scam? Loko talaga to. Tara na nga. At ayun guys, lumabas na kami ng kapatid ko. So, dinala ko lang yung wallet ko na lagi kong kasama sa lahat ng adventures at pagbili ko ng kung ano-ano sa labas. So, bale, medyo mahaba-haba na lakad rin naman pero hindi naman ganun kalayo. Kasi yung 7-Eleven, nakalocate siya malapit sa may school. So, bale, tatawid muna kami sa kalsada bago kami makapunta ng 7-Eleven. Pero hindi naman ganun kalayo, kaya okay lang. Kahit na gabi kami pumunta doon. At saka safe rin naman sa lugar namin guys. At ayun, nandito na tayo sa 7-Eleven. So, ayan, papasok na tayo ngayon sa 7-Eleven. At ayun guys, pagpasok namin, syempre, ramdam mo agad yung lamig ng 7-Eleven. Tapos ayun, ikot-ikot mode muna kami, tingin-tingin, magdi-decide pa kung ano yung kakainin. Pupunta kami sa mga rep kung saan nakalagay yung mga inumin. Ikot-ikot kami sa may chichirya. Titingnan ko na naman yung mga tinapay. Titingnan ko yung siopaw. Pati yung donut. Pati yung mga inumin na nandun. Pati yung mga meals na nandun sa may gilid ng counter. Tsaka syempre yung ice cream ayun. Sinilip ko rin yung ice cream syempre. Uy, Popoy. Anong gusto mo? Ano kaya magandang kainin? Yung nakakabusog. Donut kaya? Wag yan te. Midnight nang tamis-tamis yan Di try kaya natin tong siopaw. Gusto mo ba to? Ayoko. Di ako mahilig dyan Bakit ayaw mo ng siopaw? Sarap-sarap kaya niyan. Favorite ko nga yan Ba't ayaw mo? Ayoko kasi ang weird ng lasa. Matamis na ewan What if itong hotdog kaya? Try kaya natin to. Wag na yan te. Naalala pa ba yung video mo? Puro hotdog kinakain mo. Di ka pa nagsasawa? Oo nga no, puro hotdog na nga kinakain ko nun. Sa yung video ko, yung hotdog story with Lola. So, sa mga gusto manood ng video na yon, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description. Balik sa story. So, ayun no, gutom na nga ako nun guys pero nagawa ko pong mamili. Pero yun nga, tama yung kapatid ko. Gabi na, tas donut kakainin, parang hindi naman okay. Ayaw niya rin naman ng siopaw. Tapos yung hotdog, nakakasawa. Ayoko na nun. Kaya ayun guys, napagdesisyon na namin ng kapatid ko kung ano talaga yung kakainin namin. Kasi gusto ko yung mabubusog naman ako. Pero ayoko rin naman magsisi kapag tapos, ayoko nung busog lang. Yung kahit masarap naman sana tapos mura lang. At ayun guys, speaking of mura at busog,
Habang paikot-ikot kami ng kapatid ko sa loob ng 7-Eleven, nakita niya yung 7-Eleven busog meal. Ate, ito na lang kaya kainin natin. 7-Eleven busog meal, ang daming flavor, oh. Ay, oo nga no, mura lang yan 39 lang 7-Eleven busog meal. Sige, yan na lang bilhin natin. Mukhang sulit naman. At ayun guys, napagdesisyonan namin na yun na yung bibilhin namin. At pareho kami ng pinili na flavor. Ang pinili namin, yung chicken sisig flavor. Kasi hindi naman kasi kami kumakain ng baboy. At syempre, hindi mawawala yung personal favorite ko. Bumili rin ako guys nung Bon o Bon na chocolate. Na bilog siya. Favorite ko talaga yun. Ano lang siya, 13 pesos lang. Bilog yung chocolate na yon na may wafer. Wafer yung nasa labas niya, tapos binalutan pa siya ng chocolate. Tapos may chocolate na creamy sa loob, na lasang nutty flavor na hindi naman siya sobrang tamis, kaya sobrang satisfying siya kainin at pang dessert para sa akin. At binilang ko rin naman yung kapatid ko noon, tag-isa kami, para may dessert kami after kumain, di ba? Ito lang po ba bibilin niyo? Opo, yan lang po. Di niyo pa ba na spicy chili sauce? Ikaw po, Poy, gusto mo ba ng spicy chili sauce? Sige, te. Kambal po ba kayo? Opo, kambal po kami. At ayun guys, magkapatid lang kami, hindi kami kambal. Pero sinabi ko na lang na kambal kami para wala nang maraming tanong. Para makakain na rin kami kasi gutom na rin talaga ako nun. Kaya ayun, nagbayad na kami. Tapos tumiretso na kami sa table para doon na lang din kami kumain sa 7-Eleven at makapagpalamig rin kami kahit papano. Hala, asan yung kutsara ko? Ayun, oh, ayun yung kutsara. Nasan? Lo, tinidor kaya to? Sport kasi yan. Yan yung pinagsamang spoon tsaka fork. Oo nga no. Galing. Sige, buksan na natin tong pagkain. Thank you sa pagkain, Papa Jesus. At ayun guys, binuksan na namin yung 7-Eleven chicken sisig busog meal. Ate, ba't ganito to? Parang diarrhea. Sus, nilibre ka na nga lang, nagre-reklamo ka pa. Kainin mo na lang yan, masarap naman yan eh. Tsaka mura lang yan 39 pesos lang yan. Ano magagawa mo? Pero ayun guys, to be honest guys, totoo naman yung sinabi ng kapatid ko. Medyo parang sabaw talaga siya. Pero masarap naman at malasa. At ang mahalaga nabusog kami sa mababang halaga. At para sa akin, totoo yung pangalan na busog meal kasi nabusog talaga kami. Ewan ko lang sa iba kung nabusog sila. Pero nabusog kami ng kapatid ko at masarap naman. 39 pesos lang, so ba't pa kami magrereklamo, di ba? Ayun guys, salamat pala sa kapatid kong si Nathan sa pagganap dito sa story na to. At kayo naman guys, ano yung mga kwentong 7-Eleven nyo? I-share nyo naman sa comment section, gusto ko yun malaman. Salamat, paalam!